rides namin na more than 4 hours. Narating na namin yung aming target, Monte Maria, Batangas City. So napaka swerte namin kasi nakabiyahe kami na hindi kami inaabutan ng ulan. So tatry naming umakyat doon sa taas kahit na medyo hingal-hingal na ako. Pagod na yung aking tuhod. Tatry pa rin natin. Pero pawi naman, sulit naman yung pagod mo sa rides pagka narating mo na yung tok-tok. Baka wala ng battery. Wala, connected. So yun, sulit na sulit yung aming pagod pagka namin dito. May misa pa pala, no? So ayun, yung glass walk, kaso hindi pa siya open sa public. Kaya siguro baka sa next time na pagbalik natin, makakakyat na tayo dyan sa glass walk nila para makita natin yung kagandahan ng dagat. Yan, ang ganda ng kanilang view. Hindi ako masyadong nakakahingal din yung biyahe namin. Pati yung paglalakad mo nakakahingal din. Pero sulit naman pag narating mo na to, sulit ka na. Ayan yung kanilang statue, Monte Maria. Actually simbahan yan eh. Pwede rin daw umakyat sa itaas niyan. Oo nga, may mga tao nga sa itaas. Ano to? Space capsule ba to? Restaurant, parang gano'n. Hindi, yung parang mga staycation. Na? Baka restaurant yan. Dami naman. Siguro. Oo, iba-ibang restaurant. Meron yata ito mga 100 step yata ito. Sulit na sulit yung pagod. Tingnan mo rito. Mabuti nga lang hindi siya mainit. Oo, nakaayon yung panahon. Medyo makulimlim, mahangin, malamig. Kung mainit yung panahon, hindi advisable dito. Attend muna kami ng misa. After ng misa, hindi namin alam kung saan ang next destination. Malayo-layo rin to. 5 hours ang travel from Navotas para marating ito. Misa muna kami.
So yun, after ng misa, merienda lang kami kasi ano na, almost 12 na, alas 12 na ng tanghali. So kailangan muna namin kumain ng konti kasi malayo pa yung biyahe. Ang problema lang dito, may CR sila pero nakasarado, ayaw ipagamit. Kailangan mo pa magbayad doon sa baba para makagamit yan ng CR. Yun ang hindi maganda rito. Simbahan may CR, ayaw ipagamit. Tapos kung gusto mo mag-CR kahit umihi ka, magbabayad ka. Ang CR nila dito may bayad. Meron naman silang CR sarado, parang ayaw ipagamit. Yun ang problema. Imagine mo lahat ng tao na yan, lahat ng mga yan, gagamit ng CR yan. Ayoko. Kahit nagugutom ako, kung wala naman CR dito, paano kang kakain na maayos? Saan mo kumain? Ay, sa kanil CR. Wala nga CR. Meron doon, nakasarado yung CR. Yun ang hindi maganda rito sa simbahan natin. Real talk lang. Wala CR? Ayaw ipagamit, sarado. Sayang yung CR. Ewan ko anong reason, kasi doon sa baba, meron doon CR, pero may bayad. Yun ang pinupost nila. Pupunta ka sa baba, lalakad ka ng almost 100 meters para makapunta ka sa CR. Pagdating doon, pipila ka, babayad ka. So good. Gagamit tao yan, oh, lahat yan. Gagamit ng CR yan. Tapos sisingilin ka nila. Ano? So ayun, tapos na kaming mag-attend ng church. Talagang yun lang ang problema ko rito, yung CR. Sa dami-dami ng tao, problema talaga dito CR. Pero move on. Ito naman kami sa view deck nila. Yun. Ganda. So kanina, doon kami nanggaling. Yun, doon. Sa may oil refinery, doon kami nanggaling. Ganda na. Okay naman ang view deck nila rito. Parang nasarap nga maligo. Tahimik yung dagat. Tapos ayun yung kanilang glass walk, kung makikita nyo. So, hindi pa siya open sa public. Mamaya iikutan namin yun. So alright, so babalik na kami sa Manila. Medyo matagal-tagal pa yung aming travel time. Siguro mga 4 hours pabalik sa aming bahay. So pero mag-iibang way naman tayo. Doon naman tayo sa bundok na yun, doon tayo dadaan pa uwi para maiba naman. Sulit naman pag nakarating ka na rito, sulit yung pagod mo. Alright. Yun. Sulit lahat ng pagod pag nakakarating ka na rito. Kaso ang problema lang dito, wala ka nang ibang pupuntahan talaga. After mo dito, babalik ka na. Tapos meron silang mga ginagawa rito. Sa tingin ko mga restaurant to eh. Oo nga. Oo, yun. Sa tingin ko restaurant to mga to. Kaya mga bagong eglabos na yan, restaurant yan. Tapos yung glass walk nila, yun. Sana next time pagbalik natin, open na sa public yan. Ang daming tao, talagang saan? Ibang ano na yun, ibang lugar na yun. Hindi kasama dito yan. Malayo yan, akala mo malapit yan. Akala mo lang malapit. Walang ano, walang humpay ang dating ng mga bumibisita rito kasi napakaganda talaga. Kahit na sabihin mo na malayo, sulit naman pagdating mo rito. Last walk nga. As the walk. Ayan. Yun, sayang at walang kumaway sa atin. As we walk to the barrel. Kung may kumaway lang, libre na sana yung gas niya tsaka kape. So ayun yung kanilang ano, glass walk. Yan.
open. Ganda. Yun yung dinaanan natin. Yun, sa view, panalong panalo ka pagdating sa view. Selfie tayo dito sa glass walk. Oh. Selfie daw kami sa glass walk. So yun mga tol, medyo napagod na tayo ng konti, kakaikot-ikot. Bago tayo makarating doon sa kabundukan na yun, standby lang muna kami ng aking kaluguran dito sa Lobo, Batangas. So yun, aking riding in tandem, kapartner ko. Saka si Blacky, ha, syempre hindi mawawala yan. So maghahanap kami ngayon dito ng aming kakainan. So, balak sana namin maligo. Ayun, mga rider din na katulad natin. Balak sana namin maligo dito eh. Yan, ayaw naman ng aking kaluguran. Madumi daw. Pero masarap nga, di ba? Kasi tinan mo, ayun oh. May mga isang tropa pits din na naliligo doon. Ang saya nga sana eh. Walang kasama, kami lang oh. Malinis naman yung tubig dagat. Pagdating mo doon, medyo malinis. Kaso ayaw niya. So nag-drone shot ako. Kinunan ko yung baybaying dagat. Tapos may mga yung mga malalaking ibon na yun, katulad nun malaking ibon na yan. Dinadagit niya yung drone. Parang nagagalit siya kasi teritoryo nila to eh. Parang akala nila kalaban. So minabuti kong tigilan na baka samain pa. Mahulog pa yung ating drone yan sa tubig, delikado. So ulit, babaybayin na naman namin yan. Hindi namin alam kung saan papunta yan eh. Basta duduluhin lang namin yan. Diretso hanggang sa makarating. Hindi ko alam, pero parang walang lusutan ng Batangas to. Kasi doon yung Batangas eh, sa area na yan eh. Mama, ayan yung Batangas eh. Ayan yung Talik oh. So wala talaga tayo way. Kung hindi pabalik lang, gagano lang tayo. Pabalik lang. Pero at least napasyalan namin tong baybaying dagat ng Lobo, Batangas. So yun lang mga tol, ride safe ulit. Biyahe na naman kami. So yun, kakain muna kami. Hindi pa kami naglalunch. Time check 3 PM. So ngayon pala kami maglalunch. Sa haba-haba namin ginala-gala. Drone mo muna yun. Mamaya pag-isipan natin, nakakain muna tayo. Kalma lang. Ganda ng dinaanan natin. Nice one view yun. So dito kami ngayon sa may area ng anong lugar ba to? Nakikita sa mapa yun eh. May signal. Dito kami sa San Miguel. Lobo, Batangas. San Miguel kay Collins Goto. Taysan Road yun. So, Bago po to sa pandinig ko kasi yung Lomi po kasi common. Chamsi, parang gano'n no? Chamsi. Ang tawag ko, ano po tawag niyo dito? Chami. Chami. Bakit po tinawag ni Chami? Sarap po. Sa'yo, ma'am.
gaganyan-ganyanin mo na lang yung sabi. Sarap. Lemon sarap. Kakaiba po ito ah. Alam po namin may ganito po palang pancit no po. Yan. Nilalagyan lang namin kasi ma'am yung toppings yan. Lumpia, wala mo ng ibang ano. Ang sarap. Ang sarap na. Pwede ba picture ko kaya? Kasi ipopost ko doon sa akin. Meron po kayong ano. Na kami mag-lunch, sinabay na namin yung merienda. So, way back na kami sa Manila. Time check 4 PM na. So, estimated namin makakarating kami sa Manila. Siguro mga 7 o to 8 Nice view. 8 PM siguro. So, sa tulong ni Blackie, siyempre siya lang inaasahan natin. Galing kami doon sa kung saan lugar man niya, Zigzag Road, napakaganda. Siyempre, kasama ng aking riding in tandem. So, once again, maraming salamat sa inyo. Pero wag niyo kalilimutan yung pamatay natin na isang kamay lang. Sagot ko na, sapat na. Gas at kape, sagot ko na yan. Tara rides, sumama ka sa amin next time ng aking kaluguran. So, dito na namin tatapusin yung aming one day travel na long ride ng aking kaluguran dito sa Sky Foods Station na matatagpuan nyo rito sa area ng Lobo, Batangas, Barangay San Miguel, Lobo, Batangas. Ayan. Oh. Napakasarap ng kanilang pagkain. Barangay San Miguel, Lobo, Batangas, Sky Food Station. So ayun mga tol, isang kaway lang, gas at kape, sagot ko na, kasama ng aking kaluguran at si Blackie. God bless you all mga tol. So yun mga tol, medyo nalulubat na tayo ng biyahe. Kailangan natin mag-recharge. Standby muna kami, mag-coffee break lang muna kami ng aking kaluguran dito sa isang convenience store kasi medyo malayo pa yung biyahe natin. As of now, time check tayo, 6 PM, Tanawan, Batangas pa lang kami. So ayun, yan ang aking kaluguran. Coffee break, yes. Charge lang, charge. Magcha-charge lang kami. To coffee. Coffee break. Yes. Walang asukal to. Gusto mo ba? Nagtatanong ako, gusto mo. Huwag na. Brood yan. Sarap nga eh. Para hard. Brodo nga, brood. So ayun, Good coffee nga. siguro mga 2 hours pa para makabalik na sa Manila. Pero nakakapagod at enjoy pa rin kasi gustong gusto natin yan. Ang dami namin pinuntahan. Pinaka highlight ng aming pinuntahan yung Monte Maria. Napaka peaceful at saka yung aura mo mababago pag nandun ka na. So yun, kinakailangan lang namin mag-recharge ng konti ng aking kaluguran. So hindi ko nasasabi kung nasaan kami kasi obvious naman, kitang-kita nyo naman kung nasaan kami. paid advertisement. So yun mga tol, after nitong coffee break, gogora na ulit tapos diretso na sa bahay. Dapat magtatagaytay pa kami. Kaya lang, loko-loko to si Google kung saan ako dinan. Dito rin pala ako babagsak sa traffic na lugar. Actually, nag-google ako kasi ayoko dumaan dito. Alam ko matraffic kasi piyesta. Saan kami dinaan pa kami doon sa sa dati namin pinaliguan sa may Balete. Dito rin pala kami ilulusot. So, pero ganun pa man. Okay lang. Coffee break.